18,000 mangangabayo ang sumusugod pababa sa isang patibong na kamatayan na idinisenyo upang baliin ang kanilang mga leeg, na tumatakbong una ang ulo patungo sa isang hukbo ng 150,000. Mukha itong pagpapatiwakal, ngunit malapit mo nang makita ang nag-iisang taktikal na sugal na nagligtas sa Vienna at pumigil sa pagbagsak ng kanluraning mundo. Ang digmaan ay hindi na nilalabanan sa mga pader ng tanggulan. Ito ay nilalabanan na sa nakakasakal na kadiliman sa ilalim ng lungsod. At ang mangyayari sa ilalim ng lupa sa susunod na 72 oras ang magtatakda kung iiral pa ba ang Vienna kapag dumating ang mga kabalyerya. Sa umaga ng ika-4 ng Setyembre, taong 1683, ang katahimikan sa ilalim ng Lobel Bastion ay nabasag. Hindi dahil sa putok ng kanyon, kundi dahil sa nakakatakot at maindayog na tunog ng mga piko ng Ottoman na tumatabas sa bato. Sa loob ng Countermine Gallery, isang masikip at nakakakulob na tunel na gawa sa kahoy na halos 4 na talampakan lamang ang taas. Idinikit ng kapitan ng Habsburg na si Heisler ang kanyang tainga sa mamasa-masang lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mga gitig ay hindi mapagkakaila. Ang mga sapper ng Ottoman, ang Laumche, na malawakang itinuturing bilang pinakamahusay na mga combat engineer sa mundo, ay ilang metro na lamang ang layo. Pinupuno nila ang isang silid ng pulbura, sapat upang durugin ang mga pundasyon ng kabisera ng imperyo. Tandaan mo ito, babalik ito kapag kumilos na ang mga kabalyerya. Bumabagsak na ang Vienna. Si Count Ernst Rüdiger von Starhemberg, ang komander ng garison na may bakal na kalooban, ay tumanaw mula sa tore ng katedral ng St. Stephen. Ang lungsod sa ibaba ay naging isang bahay ng mga patay. Mula sa 11,500 regular na hukbong lakad at 5,000 voluntaryong mamamayan na nagbantay sa mga pader noong Hulyo, wala pang 4,000 ang nananatiling may kakayahang lumaban. Ang iba ay nakalibing sa mga guho o dumadaing sa mga pansamantalang ospital. Ang kanilang mga katawan ay nanghihina dahil sa pagtatae na lumalaganap sa hindi malinis na kapaligiran. Ang baho ng dumi ng tao at nabubulok na laman ay nakatingga sa ibabaw ng lungsod na parang isang belo ng libing. Ngunit narito ang hindi alam ng mga tagapagtanggol. At babaguhin nito ang lahat. Ang kanilang kaaway ay gumawa ng isang nakamamatay na maling kalkulasyon. Isinugal ni Grand Vizier Kara Mustafa Pasha ang lahat sa pagkubkob na ito. Dala ng kayabangan na nagbaliwala sa utos ng sultan na siguraduhin lamang ang mga kuta. Sa hangganan, imartsa ni Mustafa ang 150,000 lalaki patungong Vienna, ang Gintong Mansanas, sa layuning gawing kwadra ng mga kabayong Ottoman ang St. Peter's sa Roma. Ang kanyang estratehiya ay nakasalalay sa purong dami ng bilang at sa tiyak na tagumpay ng paghuhukay. Ang labis na kumpiyansang ito ay magiging dahilan ng kanyang pagkatalo sa labanan, ngunit hindi sa paraang iyong inaasahan. Sa loob ng lungsod, ang pagod ay mas matinding kaaway kaysa sa mga Turko. Ipinag-utos ni Starhemberg ang agarang pagbitay sa sinumang bantay na matatagpo ang natutulog. Ito ay isang brutal na pangangailangan. Nabubuhay na lamang ang mga tagapagtanggol sa mga huling asno at pusa. Ang kanilang reserba ng mga bala ay kritikal na ang baba. Ang mga pader sa pagitan ng Burg Bastion at Lobel Bastion ay nawasak na. Ang mga puwang na 12 metro ang lapad ay tinatakpan lamang ng mga mabilisang itinayong bakod at desperadong katapangan. Ngunit ang hindi alam ni Starhemberg ay ang kanyang kaligtasan ay nagpupumilit ng umakyat sa isang bundok. At maaaring hindi sila dumating sa tamang oras. Tandaan mo ito. Naghahanda ang mataas na pamunuan ng Ottoman ng isang malawakang huling pagsabog sa ilalim ng Lobel Bastion na itinaon upang sumabay sa pangkalahatang pag-atake ng Janissary Corps. Habang lumulubog ang araw noong ika-6 ng Setyembre, isang malinaw na pagbabago ang naganap sa kanluran, sa ibabaw ng Baku-Bako at magubat na gulod ng kabundukan ng Kahlenberg. Isang serye ng mga apoy na nagsisilbing senyales ang sumiklab laban sa takip-silim. Ang mga kulay kahel na apoy ay sumasayaw sa kadiliman. Ito ang senyales na ipinagdasal ni Starhemberg. Ang hukbong sumasaklolo ng Holy League ay dumating na. Subalit, habang nakatingin sa ibaba sa mga kanal ng Ottoman na gumagapang patungo sa kanyang mga pader,
Napagtanto niya na ang karera ay binibilang na ngayon sa oras at sa ilalim ng kanyang mga paa, ang mitsa ay nasindihan na. Tapos na ng mga sapper ang kanilang trabaho. Nakatanggap si Starhemberg ng isang nag-aapura at takot na ulat mula sa kanyang punong inhinyero. Nabigo ang mga counterminer na harangin ang pangunahing lagusan ng Ottoman sa ilalim ng Borg Ravelin. Sinarado na ng mga Turko ang lagusan at sinindihan ang mitsa. Habang ang mga relief rocket ay nagliliyab sa ibabaw ng Kallenberg, isang pagyanig mula sa ilalim ng lupa ang yumanig sa mga pundasyon ng lungsod. Isang desisyon ang ginawa na hindi na mababawi. Ang mga pader ay malapit ng sumabog. Dito magsisimula ang totoong karera. Habang nanginginig ang Vienna, ang kaligtasan ng sangkakristyanuhan ay nagpupumilit na hilahin ang sarili paakyat ng bundok. Ang hukbong sumasaklolo ay isang koalisyon ng iba't ibang wika na binubuo ng 84,400 lalaki na pinamumunuan ni Haring Jan ang ikatlo Sobieski ng Poland, isang lalaking ang katabaan ay nangangailangan ng tulong upang sumakay sa kanyang kabayo. Ngunit ang isipang taktikal ay nananatiling kasing talas ng sable sa kanyang balakang. Ang makikita niya mula sa tuktok ng bundok ay pipilit sa isang imposibleng pagpili. Ang pag-akyat ay isang lohistikal na paghihirap. Ang hukbong lakad ng Poland at mga pioneer ng Germany ay nagtatabas ng mga kalsada sa mababang halamanan gamit ang mga palakol. Ang tunog ng bakal na tumatama sa sinaunang oak ay umaalingaw-ngaw sa gubat. Ngunit sa bawat oras ng kanilang pag-akyat, gumagapang ang pagdududa. Paano kung bumagsak na ang Vienna? Upang mapanatili ang bilis, ipinag-utos ni Sobieski ang pag-iwan sa mga mabibigat na kariton ng supply. Ang mga lalaki ay nagmamartsa nang walang laman ang tiyan. Pinapanood ng isang batang husar ang kanyang kabayong pandigma na bumagsak dahil sa pagod. Binunot niya ang kanyang sable at winakasan ang pagdurusa ng hayop. Walang oras upang magluksa. Ang mga pinahahalagahang mabibigat na kabayong pandigma ng mga husar ay napilitang kumain ng mga dahon ng owek. Ang kanilang mga tagiliran ay humuhumpak. Subalit, nang marating ng unahang pangkat ang tuktok ng gulod noong gabi ng 11 ng Setyembre, natagpuan nilang walang depensa ang matataas na lugar. Ang pagkakamaling ito ay magiging kabayaran ng lahat para sa mga Ottoman. Ngunit hindi ito ang kanilang tanging pagkakamali. Ito ang nakamamatay na pagkakamali ni Grand Vizier Kara Mustafa. Binulag ng kayabangan at obsesyon sa pagsakop sa lungsod, kinaligtaan niyang patibayin ang Kallenberg sa paniniwalang walang hukbong Kristiyano ang makakatawid dito ng maramihan. Mas malala pa, ipinagkatiwala niya ang likurang bantay sa Crimean Tatar Khan, si Murad Giray. Ang relasyon sa pagitan ng Ottoman Vizier at ng Tatar Khan ay nakalalason. Si Giray, na pakiramdam ay ininsulto, ay naiulat na tumangging labanan ang mga Polish sa mahirap na lupain. Wala siyang ginawa habang pinapanood ang pinakamalaking puwersa ng mabibigat na kabalyerya sa kasaysayan na lumalabas mula sa linya ng mga puno. Sa umaga ng 12 ng Setyembre, dumalo si Sobieski sa misa na idinaos sa mga guho ng monasteryo ng Camaldolese. Ang kanyang mga tropa, kabilang ang mga piling winged hussars, ay tiningnan ang mga tali ng upuan ng kabayo at hinasa ang kanilang mga sibat. Ang rasping tunog ng hasaan sa bakal ay pumuno sa hangin ng bundok. Sa ibaba nila ay nakalatag ang isang malawak na tanawin, isang nakakalat na lungsod ng mga tolda na may 25,000 istrukturang kambas, ang usok ng mga baterya, at ang desperadong lungsod ng Vienna na kumakapit sa kaligtasan. Ngunit pagkatapos ay tumingin si Sobieski sa ibaba at bumagsak ang kanyang pakiramdam. Ang dalisdis patungo sa mga linya ng Ottoman ay isang mapanganib na bitag. Ang mga kapatagan na ipinangako ng mga mapa ng imperyo ay isang kasinungalingan. Sa ibaba ay nakalatag ang isang mapanlinlang na dalisdis ng mga ubasan, mga nakalubog na daanan, at mga pader na bato. Lupaing dinisenyo ng ilang siglong pagsasaka upang baliin ang mga binti ng mga kabayo at sirain ang pagkakaisa ng anumang pormasyon ng kabalyerya. Isang maling hakbang at ang 18,000 mangangabayo ay magiging isang magulong grupo, madaling biktima para sa mga mamamana ng Ottoman. Habang sinusuri ng Haring Polish ang lupa, napagtanto niya na ang tagumpay ay malayo sa tiyak.
Habang nawawala ang hamog, sa wakas ay nakita ng mga komander ng Ottoman ang puwersang nakadungaw sa kanila. Ito ang sandali na dapat silang umatras, bumuo ng linya ng labanan sa paborableng lupa. Ngunit may nangyaring nakakagulat. Tumanggi si Kara Mustafa na itigil ang pagkubkob. Inutusan niya ang 15,000 sa kanyang pinakamahuhusay na Janissaries na manatili sa mga kanal upang lusubin ang lungsod. Iniwan niyang nakalantad ang kanyang likuran. Tumaya siya na makukuha niya ang Vienna bago pa man malagpasan ni Sobieski ang bangungot na lupain sa ibaba. Malinaw ang mensahe. Iniisip niya na sisirain ng mga pulis ang kanilang sarili sa pagtatangkang bumaba. Ang labanan ay magaganap sa dalawang prente ng sabay. Mas mahalaga ito kaysa sa tila. Si Starhemberg, na nanonood mula sa mga pader, ay nakita ang mga bandila ng Ottoman na biglang lumipat patungo sa mga sira ng pader. Naghahanda na silang lusubin ang lungsod. Mayroon na lamang siyang mga minuto, hindi oras. At sa bundok sa itaas, ibinigay ni Sobieski ang utos na bumaba. Ang karera para sa Vienna ay nagsimula na. Ngunit ang hindi alam ng parehong komander ay isang sakuna ang kasalukuyan ng nagaganap sa lambak sa ibaba. Nagsimula ang labanan hindi sa isang sugod, kundi sa isang matinding girian. Sa ganap na ika-4 ng umaga, pinawalan ni Charles ng Lorraine ang kaliwang pakpak ng Austro-German pababa ng mga dalisdis patungo sa Danube. Ang labanan ay brutal. Ang mga imperial na dragoon at hukbong lakad ng Saxon ay nilinis ang mga Ottoman bahay-bahay mula sa mga kuta ng nayon. Ang putok ng mga musket ay umaalingaw-ngaw sa mga pader ng bundok. Ang usok mula sa nasusunog na mga bubong na dayami ay nakakasakal sa hangin. Inilunsad ng Grand Vizier ang mga ganting atake gamit ang kanyang sipahi cavalry. Ngunit ang mga kwadradong pormasyon ng Aleman ay nanatiling matatag, dahan-dahang tinutulak pabalik ang kanang panig ng Ottoman. Pagsapit ng tanghali, napinsala na ng hukbong imperial ang kanang panig ng Ottoman. Ngunit ang sentro ay nananatiling matatag at dito magbabago ang lahat. Dito, nakaharap sa matataas na lugar kung saan nagde-deploy ang mga pulis, nakatayo ang vizier ng Buda, si Ibrahim Pasha, kasama ang magkahalong puwersa ng mga panlalawigang hukbo at regular na kabalyerya. Ang lupain ay isang bangungot para sa mga umaatake. Isang tagpi-tagpi ng mga pader ng ubasan at matatarik na kanal na dudurog sa isang pormasyon ng kabalyerya na parang salamin. Si Sobieski, na nanonood mula sa mataas na lupa, ay alam na hindi niya maaaring isugal ang kanyang 20,000 mga angabayo ng bulag. Ang susunod niyang gagawin ay magmumulto sa kanya sa buong buhay niya. Dito nagsimula ang pagbabago. Sa ganap na ika-4 ng hapon, ginawa ni Sobieski ang kanyang desisyon. Nag-utos siya ng isang taktikal na pagsubok. Pumili siya ng isang solong pangkat ng mga husar. Humigit kumulang 120 hanggang 150 lalaki sa pamumuno ni Lieutenant Zwierzchowski. Ang unit na ito ay isang forlorn hope sa tunay na kahulugan nito. Ito ay isang sentensya ng sakripisyo. At alam ito ng lahat. Ngunit tandaan ang sandaling ito. Ito ang susi sa lahat ng sumunod. Ang maliit na unit ng mga husar ay nagsimula ng kanilang pagbaba. Sila ay mabibigat na kabalyerya, mga mang-angabayo na nababalot ng segmentadong baluting bakal. Nakasabit ang mga balat ng leopardo sa kanilang mga balikat. Ang mga kahoy na kwadro na may mga balahibo ng agila ay nakakabit sa kanilang mga upuan sa kabayo. Gumagalaw sila ng palakad pagkatapos ay patakbo, tumatawid sa mapanganib na mga pilapil ng ubasan. Ang kalansing ng baluti at pagsingasing ng mga kabayo ay pumuno sa lambak. Pagdating nila sa mas patag na lupa, pinasibad nila ang mga kabayo sa mabilis na takbo. Ang alikabok ay pumailan lang na parang ulap sa likuran nila. Ang epekto ay nakakagulat. Ang maliit na puwersang ito ay bumangga sa mga linya ng Ottoman. Ang kanilang 19 na talampakang guwang na mga sibat, ang kopya, ay nawasak sa pagtama. Tinuhog ang mga sundalo bago pa man maitutok ng mga Turko ang kanilang mas maiikling pike. Sinagasaan nila ang unang linya, pagkatapos ay ang pangalawa. Ang dugo ay nagpaitim sa natapakan na lupa. Gayunpaman, naisakatuparan ng pagsubok ang malagim na tungkulin nito. Ibinunyag nito ang isang bagay na walang scout ang makakakita mula sa matataas na lugar. Isang nakatagong kanal.
at isang masa ng nakareserbang hukbong lakad ng Ottoman na nakatago sa lupain. Ngunit ang sumunod na nangyari ay ikinagulat maging ng mga veteranong nanonood mula sa taas. Kritikal ito. Dinagsa ang mga tauhan ni Zwierczowski. Ang kabalyerya ng Ottoman ay sumara mula sa mga gilid. Lumaban ang mga husar gamit ang kanilang konsers, mahahabang espada na pantusok, at mga martilyong pandigma. Ang tunog ng bakal sa bakal ay nakakabingi. Ang bigat ng dami ng kalaban ay napakalakas. Umatras sila, naiwan ang ikatlong bahagi ng kanilang bilang na nasawi sa parang kabilang ang matapang na si Zwierczowski. Ngunit binili nila ang impormasyon gamit ang kanilang dugo at binago nito ang buong plano ni Sobieski. Alam na ngayon ni Sobieski kung nasaan ang bitag. Alam niya na ang sentro ng Ottoman ay malalim ngunit hindi gumagalaw. Ang mahalaga, nakita niya na ang mga Janissary, ang tanging hukbong lakad na disiplinado, sapat upang pigilan ang pagsugod ng mabibigat na kabalyerya, ay halos wala. Nananatiling nakatutok sa mga kanal na umaatake sa mga pader ng lungsod. Ang sentro ng Ottoman ay vulnerable, ngunit ang araw ay papalubog na. Mayroon na lamang siyang 2 oras na liwanag. Kung maghihintay siya hanggang umaga, maaaring makuha na ng mga Janissary ang Vienna. Kung susugod siya ngayon, isusugal niya ang parehong kapalaran ni Zwierczowski sa malawakang saklaw. Habang itinataas niya ang kanyang baton, ang Bulawa, ang sentro ng Ottoman ay nagsimulang gumalaw. Tila naghahandang sumugod paakyat sa kakahuyan. Ang desisyon ay dapat gawin ngayon. Ang susunod na mangyayari ay aalalahanin sa loob ng 300 taon. Itinaas ni Sobieski ang kanyang Bulawa. Ang senyales. Ika-6 na ng gabi. Ang araw ay mababa na sa ibabaw ng Vienna Woods, naghahagis ng mahahaba at gininto ang anino sa palanggana na puno ng usok. Ito na, wala nang atrasan. Sa Kahlenberg, ibinigay na ang utos. Nagsimula ito bilang isang mababang dagundong, naramdaman sa mga talampakan bago pa man marinig. Mula sa linya ng mga puno ay lumabas ang isang pader ng bakal at kalamnan. Ito ang Grand Charge. 18,000 mangangabayo. Ang pinakamalaking pagsugod ng kabalyerya sa kasaysayan ng pakikidigma. Lahat ng aming binuo. Ang kabalyerya ng Aleman at Austrian sa kaliwa. 3 malalaking hanay ng mga Polish sa kanan at sentro. Pinangungunahan sila mismo ni Haring Jan ang ikatlo Sobieski sa unahan ng 3,000 winged hussars. Para sa hukbong lakad ng Ottoman na nakatayo sa lambak, ang tanawin ay tila katapusan ng mundo. Inilarawan ng mga Turkong mananalaysay ang pagbaba bilang isang baha ng itim na alkitran na tumatakip sa lupa. Ang mga husar ay hindi sumugod bilang isang magulong grupo. Sumulong sila ng tuhod sa tuhod, isang siksik na pormasyon na idinisenyo upang mapakinabangan ang enerhiyang kinetiko. Habang bumibilis sila, ang mga kahoy na pakpak sa kanilang mga likod ay kumalansing at humuni sa hangin. Lumilikha ng isang nakakatakot na guni-guni sa pandinig na nanakot sa mga kabayo ng Ottoman. Ang tunog ay parang 1,000 demonyo na bumababa mula sa bundok. Idinirekta ni Sobieski ang tatsulok na pormasyon patungo sa pulang tolda ng Grand Vizier. Naalala mo kung ano ang ibinunyag ng sakripisyo ni Zwierczowski? Dito na iyon magbubunga. Bumilis ang mga husar sa todong pagtakbo. Ang lupa ay yumanig. Sa 50 hakbang, ibinaba nila ang kanilang kopiya, mga sibat na inalisan ng laman sa loob upang maging magaan at umaabot ng halos 6 na metro. Mas mahaba ng ilang talampakan sa mga paiki ng Ottoman. Ang banggaan ay pisika na nagpakita bilang katayan. Tinamaan ng mga husar ang mga linya ng Ottoman na may higit sa 17,000 joules ng enerhiyang kinetiko bawat sakay. Ang mga sibat ay tumagos sa mga kalasag, baluting bakal, at mga katawan. Madalas ay tumutusok ng 2 tao nang sabay bago mabasag. Ang mga tinipak na kahoy ay sumabog. Ang dugo ay sumirit sa mga arko sa buong larangan ng digmaan. Ang linya ng Ottoman ay hindi lang nasira. Ito ay naglaho. Ang mabibigat na kabayong Polish na pinalaki para sa bigat at lakas ay tinapakan ang mga nakaligtas sa mga sibat. Ang mga buto ay lumagatok sa ilalim ng mga kuko ng kabayo. Ang mga bungo ay nabiyak. Ang mga sigaw ay pumuno sa hangin.
humahalo sa atungal ng libu-libong kabayo at dagundong ng mga kuko sa lupa. Sa gitna ng labanan, sinubukan ni Grand Vizier Kara Mustafa na tipunin ang kanyang personal na bantay. Nakatayo siya sa ilalim ng banner ng propeta, ang sagradong watawat na ipinagkatiwala sa kanya ng sultan. Ngunit ang kanyang hukbo ay nahahati. Hiniwa sa gitna tulad ng isang bangkay ng hayop. Ang mga Janissary sa mga kanal ng pagkubkob, naririnig ang atungal ng pagsugod sa likuran nila, ay lumingon at nakita ang kanilang pangunahing kampo na nasasakop na. Sila ay nakulong. Sa kanilang harapan, ang desperadong garison ng Vienna ay lumabas mula sa mga pintuan ng lungsod. Sa kanilang likuran, tinatabas ng mga sibat ng Polish ang kanilang mga suporta. Si Sobieski, na humahataw gamit ang kanyang sable, ay nakita ang Vizier. Ang mga Lipka-Tatar, mga Muslim na nakikipaglaban para sa Poland, na may suot na dayami sa kanilang mga helmet upang makilala sila mula sa mga kalabang Tatar, ay pinalibutan ang punong tanggapan ng Ottoman. Ang psikolohikal na pagkabigla ay ganap. Ang mga Ottoman sipahi na nawalan ng moral at nadaig sa baluti ay sinira ang pormasyon. Si Kara Mustafa, nakikita ang leon ng Lekistan na humahawa ng daan patungo sa kanya, ay napagtanto na ang labanan ay talo na. Sa isang sandali kung saan ang tagumpay o pagkatalo ay nakabitin sa isang sinulid, inagaw niya ang banal na estandarte at nag-utos ng pangkalahatang pag-atras. Iniwan ang kanyang hukbo, ang kanyang kayamanan at ang kanyang karangalan upang iligtas ang simbolo ng autoridad ng sultan. Ang istruktura ng komando ng Ottoman ay bumagsak kaagad. Ginawang isang pagtatakbuhan ang isang labanan. Ngayon panoorin kung ano ang pinakawalan ng tagumpay na ito. Lumubog ang araw sa isang eksena ng magulong karangyaan. Ang hukbo ng Ottoman ay nagkawatak-watak, tumakas patungo sa Ilog Raab sa isang desperado at magulong masa. Nag-iwan sila ng 15,000 kaswalti sa parang at isang kayamanang hindi mailarawan ng imahinasyon. Si Haring Sobieski, sumusunod sa kasunduan bago ang labanan, ay ang unang pumasok sa pabilyon ng Grand Vizier. Hinawi niya ang mga kurtinang seda at huminto. Ito ay tila isang lungsod sa kanyang sarili. Ang mga marmol na bukal ay umaagos ng tubig rosas. Ang mga hardin ay namumulaklak sa gitna ng kampo ng digmaan. Ang mga nakakulong na loro ay tumitili. Isang cheetah ang naglalakad-lakad sa isang ginintuang hawla. Ang amoy ng insenso at rosas ay humahalo sa bakal na amoy ng dugo na sariwa pa sa hangin. Nakaupo sa gitna ng mga tambak ng seda, mga esmeralda, at mga ginintuang lalagyan ng palaso, sumulat si Sobieski ng isang liham sa kanyang asawa, si Reyna Marisyenka. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay mula sa paggamit ng sable. Ang sa amin ay mga kayamanang hindi pa naririnig, sulat niya. Mga tolda, tupa, baka, at hindi maliit na bilang ng mga kamelyo. Ito ay isang tagumpay na hindi pa nalaman ng sino man noon. Tanyag niyang pinaraprase si Julius Caesar. Nagpapadala ng mensahe kay Pope Innocent ang ika-11. Venimus, Vidimus, Deus Vicit. Dumating kami, nakita namin, kaming pinagtagumpay ng Diyos. Ngunit ang nawala sa mga Ottoman ay hindi masusukat sa ginto. Ang kabayaran ay mas malalim pa kaysa sa larangan ng digmaan. Ang mga kaswalti ng alyado ay humigit kumulang 4,500. Ngunit ang kabayaran sa mga Ottoman ay sakuna. Hindi lamang nila nawala ang isang hukbo at ang kanilang kagamitan sa pagkubkob, kundi nawala rin nila ang aura ng pagiging hindi matatalo na nanakot sa Europa sa loob ng 2 siglo. Ang psikolohikal na sugat ay mas malalim pa kaysa sa anumang hiwa ng sable. Kabilang sa mga nasamsam ay mga sako ng kakaiba at maitim na buto, kape, na sinasabing nagbunsod sa pagtatatag ng unang kapihan sa Vienna. Para kay Kara Mustafa, walang awa. Umatras siya sa Belgrade, sinusubukang isisi ang lahat sa kanyang mga nasasakupan. Sa loob ng 3 buwan, naghintay siya, sumusulat ng mga nag-aapurang liham sa Constantinople. Sinisisi ang Crimean Khan, sinisisi ang panahon, sinisisi ang tadhana. Ngunit noong ika-25 ng Disyembre, taong 1683, dumating ang mga emisaryo ng sultan. Alam ni Mustafa kung ano ang ibig sabihin nito, ang taling seda.
Tinanggap niya ang kanyang kapalaran ng may katatagan. Isinagawa niya ang kanyang paghuhugas. Hinugasan ang kanyang mga kamay ng may sistema. Nagdasal sa huling pagkakataon at inialay ang kanyang leeg sa berdugo na tumapos sa kanyang buhay gamit ang isang taling seda. Ang tradisyonal na paraan ng pagbitay para sa matataas na opisyal ng Ottoman. Tumagal ito ng ilang minuto. Nang isay ang kanyang katawan, pagkatapos ay tumigil. Ang kanyang ulo ay pinutol at ipinadala sa Constantinople sa isang pelos na bag. Ang lalaking nangarap na gawing kwadra ng Ottoman ang Roma ay naging isang tropeyo na lamang. Paano ka susugod ng 18,000 kabalyerya pababa sa isang mapanganib na dalisdis ng bundok patungo sa 150,000 Ottoman nang hindi sinisira ang iyong sariling pormasyon at ginagawang masaker ang tagumpay? Ang sagot ay sakripisyo. Ang pagsubok ni Zwierczewski ay hindi lamang pagmamanman, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkalipol. Sa pagpapadala ng 150 lalaki sa kanilang kamatayan, nakakuha si Sobieski ng 3 kritikal na piraso ng impormasyon na hindi makikita ng sinumang scout sa matataas na lugar. Ang lokasyon ng nakatagong kanal na sumira sana sa pangunahing pagsugod, ang lalim at pwesto ng mga reserba ng Ottoman, at ang pinakamahalaga na ang mga Janissary, ang tanging mga tropang may kakayahang pigilan ang mabibigat na kabalyerya, ay wala sa sentro. Kung wala ang kaalamang binili ng dugo, ang pinakamalaking pagsugod ng kabalyerya sa kasaysayan ay didiretso sana sa bitag. Ang mga kabayo ay matitisod sana sa mga nakatagong kanal. Ang pormasyon ay masisira sana. Ang mga reserba ng Ottoman ay dadagsa sa magulong kabalyerya. Ang Vienna ay bumagsak sana noong gabing iyon. Ngunit dahil sa sakripisyo ni Zwierczewski, alam na alam ni Sobieski kung saan itututok ang kanyang tatsulok na pormasyon. Direkta sa vulnerableng sentro ng Ottoman, iniiwasan ang bitag, tinatamaan sila kung saan wala ang mga Janissary. Iyon ang dahilan kung bakit ang linya ay hindi lang nasira, ito ay naglaho. Iyon ang dahilan kung bakit tinalo ng 18,000 ang 150,000. Ang labanan sa Vienna ay hindi na ipanalo ng mas superior na numero o mas mahusay na kagamitan. Ito ay naipanalo ng kahandaan ng isang kumander na isakripisyo ang 100 lalaki upang iligtas ang libo-libo, at ng kahandaan ng 100 lalaking iyon na sumugod sa tiyak na kamatayan upang ang iba ay mabuhay. Ang pagsugod mismo ay 300 taon ng panoorin. Ngunit ang desisyon na naging posible nito, nangyari iyon 4 na oras bago pa man nang si Lieutenant Zwierczewski at ang kanyang mga husar ay bumaba sa impyerno upang makita ni Sobieski ang landas patungo sa tagumpay. Iyon ang desisyong nagligtas sa sibilisasyong kanluranin. Ang labanan ang nagpasimula sa Great Turkish War na tumagal hanggang taong 1699 at nagtapos sa kasunduan ng Karlowitz. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan nito, ang Imperyong Ottoman ay napilitang isuko ang malalawak na teritoryo. Nawala ang Hungary at Transylvania sa mga Habsburg. Ang inisyatiba ay permanenteng lumipat. Ang pagsugod ng mga Polish noong 12 ng Setyembre, taong 1683 ay nagmarka ng pinakamataas na antas ng paglawak ng Ottoman sa Europa. Ang alon ay uurong na ngayon sa loob ng higit sa 200 taon na muling humuhubog sa mapa ng modernong mundo. Habang nakatayo ang modernong manlalakbay sa Kahlenberg ngayon, nakatingin sa ibaba sa malawak na metropolis ng Vienna, ang simbahan ng St. Leopold ay minamarkahan pa rin ang lugar kung saan idinaos ang misa. Ang tagumpay ay nagligtas sa mga Habsburg na nagpapahintulot sa kanila na bumangon bilang isang dakilang kapangyarihan. Ngunit kabalintunaan, ito ay nagmamarka ng huling dakilang hininga ng Polish-Lithuanian Commonwealth na paghahatian ng sarili nitong mga alyado makalipas ang 1 siglo. Ang pagsugod ng Winged Hussars ay umaalingaw-ngaw sa kasaysayan hindi lamang bilang isang tagumpay militar, kundi bilang marahas na pagsilang ng isang bagong kaayusan sa Europa. Isa na kalaunan ay hahantong sa mga kanal ng taong 1914 sa mismong mga lupain na pinalaya ng mga sibat ni Sobieski. Kung ang kwentong ito ng sakripisyo, estratehiya, at ang pinakamalaking pagsugod ng kabalyerya sa kasaysayan ay pumukaw sa iyong imahinasyon,
Pindutin ang subscribe button at i-on ang mga notification upang hindi mo mapalampas ang isa pang malalim na pagsisid sa mga sandaling humubog sa ating mundo. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Anong iba pang mga labanan o makasaysayang desisyon ang gusto mong talakayin namin? At kung sa tingin mo ay may ibang magpapahalaga sa kwentong ito, ibahagi ang bidyong ito. Ang epikong ito ay nararapat na alalahanin. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.